feeling-centric yung kanilang rotations kesa doon sa kanilang kay Boyzone. Oo. Kasi ang plano nila lagi, si Boyzone, matanggal yung attention sa kanya, Para makakuha ng lead, tapos mapipilitan na yung marksman ng kalaban na mag-react doon. mag-react din na tumulong. Doon nahihiwan si Boyzone. Yan yung dapat nating abangan dito sa pagpasok sa game number 1 para sa Euphoria at sa Onyx Arsenals. Pero going back dun sa sinasabi mo, no, pwedeng ganun nga yung gawin nila dito. Kasi tingnan mo yung top lane agad-agad. Yung mga mid laners and XP laners manggugulo, pero na-force agad dun yung flicker ni Der. Kasi mahapdi nga rin naman kasi talaga ang isang Uranus onto the early. And hindi na-expect ni Der doon na merong Angela din nasasama. Pero usually, that's the rotation right now talaga eh. Na parang, hindi mo naman siya ipipilit na kumuha ng kill. Ang main goal mo lang is to get that level 2. Kapag nakapag-level 2 na si Chovy, pwede siya bumalik doon sa may mid lane. Kasi si KK Dot, nasa level 2 na rin. So parang sumusunod lang sa galaw. And may mga roam kasi ngayon na mas nagiging effective kapag ka nakuha agad yung level 2. Ay. Yung dalawang skill lang yung mabitaw mo, okay ka na. And si Ayan. KK Dot, pwede na siya lumalim ngayon kasi Oo, level 2 na siya. May dash na kasi siya eh. Makakalayo-layo na rin siya doon. Pero ang naging cause or naging resulta nung sa ginawa na yon ng Euphoria was actually na force agad yung flicker netong si Der. 2 minutes in, so sa Turtle, walang flicker si Der. At ngayon parang baliktad na yung sinasabi natin. Kung Onyx, XP lane-centric yung kanilang rotation, Euphoria, ganun yung ginagawa nila. Kasi alam nila talaga yung threat ng isang Dairot. Nakita na ng Onyx, nakita na ng side ng Euphoria na, uy, nag-flicker na. Ikot-ikutan kaya natin madalas. Pero nakikita mo din naman yung side ng Onyx na hindi naman siya totally talaga pinapabayaan. Si James Punks, nandito na naman. At ito na naman yung XP lane-centric na rotations na ginagawa nila. Si Heads ang mabibigyan pero masyado talaga makunan kasi may kasama pang Angela. Oo, hindi pa nga doon. Level 4 itong si Der. Mapapa-out ngayon si Chovy. Nasanib siya kasi nga naman kailangan niya na. Uy, pero makukuha na ng Binogo doon. Yung Turtle at merong sipa na magaganap. Si Chovy dito, baka kasape, but then again, it's not enough. Nakikita naman natin si Binogo ay tutumba na, pero si Binogo, si Shizu pala rather, he's gonna go in. He's gonna take down people sa side dito ng Onyx Arsenals. At ito yung sinasabi natin, nakuha ng Onyx yung reaction na gusto nila, pero it's not the outcome in the first place na iniisip nilang mangyayari. Kasi nga, dahil doon, nakakuha pa ng kill si Shizu. Hindi iyon Dalawa pa! Hindi nga yun yung totally ginusto ng Hindi Onyx. yun yung ginusto. Kasi- partly lang. Partly. Konti lang doon kasi nakapag energy platings naman dito etong si Boyzone. So masabi natin na for Onyx, legit napilitan lang talaga silang pumalag kanina. Ang ganda rin nung sipang pinrovide dito netong si Zone. So nakikita natin na ayan naman kasi talaga yung personality niya to give setup para sa mga teammates niya, and low on health na doon yung mga miyembro ng Onyx. Kaya Euphoria manages to win that turtle takedowns, and Onyx somewhat legit. Sige, sabihin na natin, for Boyzone, nakakapag-farm nga siya kahit paano. It's not a total win para side ng Euphoria, katulad nga ng sinabi natin, dahil nga may sumang-ayon sa plano ng side ng Onyx. Pero kung titignan natin dito, yung nakita nila nagkaroon na ng onting kalamangan si Boyzone, ang Diyan na ginawa tayo. naman nila, dito naman sila magko-commit. At si Zone, naghahanap naman siya ng sisipain. And I like the confidence coming out here from Zone. Hindi tayo masyado nakakita ng mga chow picks, especially on the road ngayon. Pero naniniwala kasi ako na isa si Cho sa mga timeless na heroes na tinatawag. Kahit saan mo lagay Kahit saan mo ilagay, kahit sa anong item yung ibigay mo sa kanya, as long as capable yung gumagamit, gagana at gagana siya. Kahit anong meta, pabor na pabor yan sa isang show. Ngayon, Onyx, na-maximize nila yung energy shield doon sa bottom lane. Labanan na naman ng Turtle. 4 na miyembro ang nandito for Onyx. Euphoria, ganun din naman. Pero yung mga XP laners, pababa na. So makaka-expect tayo dito ng isang matindihan. Uy, napakaganda na counter initiation. Papunta doon para sumipa, pero nandoon ang Divine Judgment. Si Heads tumatakbo. Papag-regain siya. Binogo ginagamit dito yung mga members ng side ng Onyx. Pinagtatahi-tahi sila. Uy, namatay Bunker siya! stacks nandoon. Pero hindi yun enough. Dahil nakikita naman natin si Boyzone, grabe na yung damage output dito. Sipang-sipa na siya. Sipang-sipa na dito si Boyzone. Grabe, palong-palo ang Onyx. Ginamit din nila
yung Heart Guard ni Ryujin. Kinopya ni Chovy. Ito yung gamitin natin para makatagal sa teamfight and Euphoria. Actually, tinry nga ni Binogo mag-go. Pero dahil napatay siya, so Vino stop muna as of now. Actually, ang tama doon is Vino, go. No go. Hindi Ah, dapat sila no nag-go. go. Kasi So, dapat hindi na nag-stop Vino-stop. na. Vino-stop. Vino-go na siya eh. Kasi hindi na. Sabi nila, pre, tama na. It's over. It's done. Sabi nila, hindi na tayo magpipilit. Pero dahil doon sa mga nangyayari, naiwan si Boyson ng saglit, nanalo yung Euphoria nung unang laban, si Boyson, ang ginawa niya naman, kung ano naman yung nakuha niya doon, ginamit niya para mapanalo nila yung pangalawang clash. At ngayon, kung titignan mo, si Shizo, saan mo siya pagpapakamin dito? Mahirap, lumiliit. Masyado pa maaga para mag-swap. Sa totoo lang at lumiliit din yung mapa niya dito sa baba. Kasi for Onyx, panalo na tayo sa gold, edi ituloy-tuloy nating ipanalo yan. Sano, Diba? dik-dik, no? Dik-dik. Ayan o, tinan mo, wala silang Dik-dikin pake. lang talaga. Pasok kung pasok lang. At ang mahirap din for zone was actually, tatry niyang set upan si Boyson, naka-purify kasi. 'Di ba? So hindi ganoon kadali for zone to Hindi worth actually it. catch the Bruno. Kanina nga, gumamit si Zone ng flicker para mahuli niya sana si Boyson. Hinatak lang siya eh. Kaso ang problema, ano na din siya sa pangatlo, di ba tatlo yun? Yung Ah. Jit, yung Kun, at Ay, yung Do. Do. Nung nasa Do na siya, sabihin na sana ni Chow, Do! Biglang natali, nilambat, Hinatak eh. hinuli, at hindi na siya nakagalaw ng mga panahon na yun. Na-burst down lang siya agad doon. So, mahirap for Euphoria na masabihin nating mag-initiate basta-basta. Kailangan meron talaga silang plano. Tulad noon, nag-conceal pa nga siya. Pero dinuraan lang siya ni Chovy. Oy, pre, huwag ka munang mag-go kasi alam naming makakapalag din naman kami. Onyx, ready yata sila dito for the counterplay. They have to be very snappy dito sa pag-take nila ng turtle. If not, si Boyson ang makikinabang. Nahuli ng Shizo noong mga panahon na iyon at wala ng flicker at si Boyson ang makakuha ng turtle na yon. Nakita natin yung Phantom Execution ng zone. Tutumba. KK Dot dito talagang pinipilit niya tangkihin. Binogo, masyado na mababa yung buhay niya at si Der nandito din. Nandun yung third rose Isa na lang. para madodge yung mga members dito ng side ng Onyx. Pero dahil doon, unti-unti na umaariba at napakatapang na ni Boyson. Hindi na siya Boyson, siya ay isang Manson. Manson na siya ngayon. Sabi niya, I'm done being a boy. I wanna be a man. I will man up Manson. Let's go! Nag-grow na nga ngayon na si Boyson kasi unti-unti din nag-grow yung lead na meron siya dito when it comes to the gold. So makikita natin na parang, sige, ipanalo nyo Euphoria yung turtle nung unang turtle. Pero for Onyx, parang doon natin makikita kung bakit mababa yung turtle contention nila. Kasi nga naman, ang focus lang nila, patabain si Boyson na ngayon meron na nga siyang Haslo as well as the Berserker's Fury. At nakaka-free hit siya kasi for Euphoria, especially Binogo, masyadong mahirap. Sino ba yung hatakihin ko? Sobrang daming damage na nagagaling for Onyx. I'm actually very surprised na nangyari yung exchange na yon. We were expecting na talaga magkakaroon ng reaction mula kay Shizo ng maaga at makakuha siya ng kill. Pero I did not expect na yung 2-0 na yan, Euphoria can't do anything with it. Kumbaga, may 2 kasi Shizo. Anong next? Parang ayan Yun yung... yung nangyari. Natigil sila. Nagkaroon ng mental block ngayon. No, stop muna. Ayan yung 2-0 na sa totoo lang parang hindi mo i-wish na nakuha mo sana. Ang wish mo sana nag-stay ka dun sa Stay lane ka mo. dun sa lane, Hindi mo siya nahayaan. binigyan. Tama. Hindi siya na-accelerate, hindi na-accelerate yung farm niya. Parang okay pa tayo ngayon. Kasi ngayon, early game ng isang ang isang Brody eh. Napaka para sa akin kasi, ito yung mga ganitong lineup. Ang tawag ko dito, yung mga Ano yan? mga springboard lineup na eh. Yung ginawa ngayon ng Onyx, yung foreman nila, Oo. yung Martis, si Kaja, si Valentina, tsaka si Dairot. Na parang matalo mo sila sa isang clash, okay lang sa kanila. Ang gagawin niyang mga yan, lalaban ulit. Oo. Kasi wala silang pakialam masyado. Kasi once na maganda yung timpla ng initiation nila, they can still win fights even though natalo mo na sila ng isang beses. Kaya nilang bumawi ng mas Babawi. mataas. Pero dahil nga nandun si Boyson, Oy! mas naging mas mataas pa. Nasipa. Pero si KK Dot ang nahuli dito. Grabe naman. At si Ryujin dito. Tumapi na kay Binogo at nahuli na si Pero KK yung Dot. Lord, Pero si James Panks versus Binogo. Sino makakuha dito ng retribution nung wala na si James Panks? Just in time for that retribution. Pero habang nangyayari yung lahat, si Boyson dito, walang humahawak sa kanya.
Hindi Bihis talaga lang. makapitan, hindi talaga malapitan. At si Boyson naman, pati yung Purify, hindi niya nagamit. Ay, oo nga, kasi nga naman, hindi naman kasi siya yung sinipa ni Zone. Pero sabihin natin na for Euphoria, kailangan nila yon and definitely sila ang makakuha ng win sa sitwasyon na yon. Why? Nakita natin na pinatay muna nila si James Fox. Alam nila yung threat ng Retribution holder na si James Fox. So, kailangan natin munang patayin to. Focus tayo on the hero. Kaya naman, mas naging madali na for Vinogo to actually secure that objective. Kasi kung hindi nila nakuha yon, for sure, lalaki lang yung lead na meron ng Onyx. Because as of now, that is 2.8. So what more kung sa Onyx na punta yung Lord. So Euphoria, kinailangan nila yon para mapigilan yung momentum ng Onyx. At Vinogo, James Banks, nagkakaroon sila ng onting scuffle dito. Talagang literal nagtatansyahan lang. In terms of the levels naman, ay kahit papano, nakakalapit talaga din si James Banks. Actually, pakiho na lang sila. At si Boyson, hindi talaga mabawasan. Sa likod, Sir! Untouchable, Boyson! Literal na nandito sila. Binogo, pinuhuli si Chovy. At si Chovy, sinipa na siya palayo. Si Binogo dito, yung inaalalayan, wala sa may gitna ng lahat. Si Shizo nakakuha ng isang kill. Si Zone naman, may umalalay. Kaso sila ang dalawang casualty dito. Ang ibig sabihin lang yan, there is this possibility na for Onyx, ang primary target nila dito is yung top lane at yung Dairos, iiwan nila sa mid para makapag-push na siya. Kaso, Onyx, parang ano lang talaga eh. Demolition team! Gusto lang talaga nilang pabagsakin lahat ng torre na meron ng Euphoria. Ito yung ano, pre. Mm. Pagka inisip ko yung mga MLBB, ito yung ano eh, most simple way of winning. Focus sa tower. Focus sa tower, take down mo yung tower, Panalo kapag tayo. nawala na, lumit na yung mapa, tapos na lahat. Ganun naman talaga Ganun yung naman goal talaga eh. kasi. Oo. Pero, ito lang talaga, wala ng ano, alam mo yung wala ng curve, wala ng twist. Ay, diretso. Diretso lang talaga, parang, ops, teka lang, ito yung plano namin, simple lang to, diretso lang kami, babasagin namin base nyo, tapos na yung laro. Kumbaga parang mga Yung lalaki ginagawa. na kapag nag-shopping, diretso, ito yung gusto ko, ito yung kunin ko. Kasi O yan. pag mga babae, ito yung gusto ko, pero Parang- ikot-ikot ka. Parang may pinagdadaanan ka, pero it is what it is, ladies and gentlemen, as you're seeing right now in terms of the item builds. Si Shizo kumuha na siya ng Sea Halberd din. And I would say na this is not the items na ine-expect ng Euphoria na mapunta kay Shizo at Oo nga, no? this stage of the game. Sila pa yung kumuha nun. Oo, sila pa yung kumuha ng Sea Halberd. And pagka kumuha kasi ng Sea Halberd, para sa akin, medyo pareho sila ng maagang road to Oo, defense. medyo defensive siya eh, na parang you're trying to negate a factor doon sa kabila kasi hindi mo sila ma-take down. Then again, you are suffering Mm. from the damage loss. That could have been a Blade of Despair, partner na po naman eh. Pero ngayon, ang kailangan ang nakikita natin, pakiramdam ko nga, ang next na binibuild, Daka Fury Hammer, baka nga Heptasis to eh. Ay, nauna pa yung ano. Oh, diba? Nauna pa! Nauna pa yun bago siya mag-heptasis. So meaning to say, meron talagang nasa sacrifice dito for Euphoria. Malaki-laki yung sacrifice. And ang ibig sabihin lang nito ngayon, Qwerty, they need to extend that team fights kasi walang enough damage ngayon for Shizo to Oo. burst down somebody sa side ng Onyx. Pero ilalaban na nila dito yung Lord. Patay Si agad Heads? dun si Heads. Napugutan agad ng ulo. At sino makakuha ng Lord? At nakikita naman natin dito the retributions, the consistency, Mr. Consistent, Vinogo. Kahit ibato nyo pa yung 5 miyembro nyo sa akin, wala akong pakialam as long as napipindot ko yung retribution ko, ako ang bahala sa Euphoria. Akong bahala mag-secure ng mga objectives. Sapian mo lang ako, Ryujin. Tayo nang bahala para may panalo natin. Paunti-unti yung laban. Liliit ang gold lead na meron dito ang Onyx kasi naibawi ng Euphoria because of that Lord Steal. Looking at the smart instant replay, makikita natin dito may pa-conceal play pa nga sila dun eh. Oo. Nabawasan sila ng isa pero it doesn't matter kasi ang magmamatter lang naman talaga kung usapang Lord, sinong makakuha nito and Euphoria did that. One important thing na na-point out or nakita ko doon sa laban na iyon ay napilitan si Chovy na kunin yung Way of the Dragon. Bakit hindi Heartguard? Kasi kakabuhay pa lang nun. Kakauwi lang nun ni Ryujin. Minake sure niya na hindi siya nakita sa mapa para hindi maagaw ni Chovy yung kanyang ultimate. Kaya naman, nung inabot nila si Boyson, ang dali na lang i-burst down. Wala nang extra layer of protection. And kanina pa natin sinasabi na sobrang untouchable ni Boyson from the get-go pa lang. Pero because of that Angela and Oo. Lancelot, kayang-kayang abutin eh. Because of this, hindi nag-a-appear ngayon ang Angela sa mapa.
Walang maagaw si Chovy. Hindi niya na Hindi naman ma-maximize. pwede sabihin sa team niya na, tara nga, hanapin natin yung Angela. Mahirap. Mahirap yan. Mahirap yun kasi magtatago lang talaga dito si Ryujin. And alam din kasi ni Binogo kanina, walang divine judgment. Ginamit yun kay Heads eh. So automatic, hindi matatakot si Binogo na ilaban talaga or pumasok dun sa loob. Kaya mo si Ryujin, no? Nandyan lang siya, oh. Hindi siya Hindi siya aalis abutan dyan. dyan. Hindi aalis si Ryujin dyan. Ang gagawin niya lang, stay siya dyan. Huwag mabibigay kay Chovy para kapag kunyari, kinuha dito ni, kinuha na ni Chovy yung, yung Way of the Dragon or kung ano mang ultimate Tsaka siya na magpapakita. nandito, tsaka magpakita, tsaka ka na lang sumanib. Hindi mo naman kailangan talaga maging physically present sa isang teamfight para makatulong ka eh. Kaya mong pumunta doon na nakasanib ka na. Nakasuporta ka lang. Sila yung mga tropa mong pre, hindi mo na ako makakasama pero I got you. The power of support. Kumbaga, hindi nga magmamatter ang presensya. Ang magmamatter naman talaga kung paano gagamitin ni Ryujin yung Heart Guard on the perfect timing. Lalong-lalo na, mag-spawn na naman in 30 seconds yung Lord. And ayan kasama siya doon ni Head sa baba kasi hindi talaga sila magpapakita. Si Ryujin, papansinin mo, kapag nakita niya si Valentina na nag-clear ng wave sa mid na medyo malayo Lalayo sa siya kanya. doon. Tsaka lang siya lalabas ng onte. May ako. Tapos, uy, nawala. Tara, balik ka ulit sa base. Ayan Dito ulit ako sa base. Nag-back siya. Ayan! Hindi naaalis yan, guys. Hindi naaalis yan. Hindi niya kailangan mag-back pero since hindi niya nakikita kung nasan si Chovy, lalayo siya. Oo, pero ngayon nakikita natin si Kader, sila KK Dot, si James Panks na may pakaramdam ako na nagigets na nila kung anong ginagawa dito ni Ryujin ngayon at ayaw niya talaga magpakita. But for them, they have to utilize yung idea na this is still a 4v5. Oo. Kailangan nila ma-realize na kung may ma-pick off sila dito, ma-force out nila si Ryujin. And that could mean na lalabas ng maaga dito si Ryujin para maagaw ni Chovy kung ano man yung dapat niyang maagaw. Pero, this is a hard task kasi ito yung mga tinatawag na matatagal na Lord fight talaga. Hindi pwede magmadali kasi dito si James Panks. Even though capable siya, hindi ka pwede magmadali. Kasi it's either tanggal muna si Binogo or meron ka mo or bawasan mo yung mga kakampi ni Binogo para hindi na siya makalaban. Partida pa lang yan pangatlong Lord pa lang yan. Pero ganun nakatagal yung makikita nating Lord Dance. Euphoria, sa totoo lang, ngayon natin masasabi na ang ganda rin talaga ng pagkaka-pick up nila ng isang Uranus. Kasi ang gagawin niya lang talaga dito, guluhin ang Onyx. And if Onyx, gawin yung ginawa nila kaninang i-burst natin itong si Heads, doon parang nagiging nagiging double-edged sword. Nagiging nagiging sakripiso. Ang ganda ng huli doon. Kahit yung Ryujin na Angela nandun sa base, hindi handa. Uy, Para pero hindi lalaban nangyari sila. yun. Pero lalaban sila. Sumalit Si na Boyzone. nga dito at si Boyzone. Mga kaibigan ng Patay! Break of Nature. Pero nabigyan ng isang matindi dito na sa Euphoria at nakikita rin si Binogo. Wala talaga makahawak sa kanya. Yun yung damage output. Hindi nagiging enough talagang left. Si right, Chovy ang back and isusunod. forth. Puncture heavy ang kanyang nagiging utility dito. Binogo! Yun ang kanyang arsenal. Laban dito sa Onyx Arsenals. And Binogo! Wow! Consistent damage! Wow! Mr. Consistent! Oh my God, ulit! time! One more time, ladies and gentlemen. Pero I don't think they have the capability to take this down. Binogo, kailangan niya umalis. Pero this is a win din. At on my book, win yun para sa itong Onyx Arsenals. Nag-asim si Binogo, nawalan siya ng immortality. So, ibig sabihin, sa next na laban, possible na hindi na nila kailangan intindihin na, uy, huwag i-burst Tatagal. yan. Oo. Tatagal lang tayo dito kasi may immortality yan eh. Pero grabe talaga doon yung ginawa ni Binogo. 'Di ba? Napatay nila si Shizu pero yung damage na manggagaling sa kanya, okay lang yon para makuha ng Euphoria ang Lord once again for Onyx. Nakita natin dito na once namatay si Boyzone, mahihirapan silang patayin ng Euphoria kasi wala nang damage output na panggagalingan. At the same time, for Euphoria, yung heal na nanggagaling kay Ryujin, masakit talaga sa ulo. Kailangan may mag-call ng audible dito for the side of Onyx Arsenals. I feel like kailangan nila mag-decide ngayon kung sino ba talaga ang dapat hulihin. Si Shizu ba? Or si Binogo? Si Binogo, yung dalawang death ni Boyzone na yan, partly, or siya yung may Oo nga. kasalanan yan. Oo nga. Siya yung may Legit kasalanan yan. na may kasamang Angela ni Ryujin, Oo. di ba? Pero kasi tama ka hindi natin pwedeng isama sa option
na mahuli nila si Ryujin. Kasi nga, hindi sasama at sasama yan. Hindi yan magiging risky. Pero for Binogo kasi, kung iyan ang hatakin nila, masyadong makunat din kasi yan. Pero si Zone, naghahanap din sila dito ng potential target. Depensa muna ang gagawin ng Onyx. Kaya pa rin naman nilang pabagsakin to. At disiplina ang pinapairal ngayon ng Euphoria. Binabaliktad dito ng Euphoria yung kalamangan malaki ng Onyx. Although nakuha ni Boyson yung kanyang early game lead at gamit niya, utilize niya yung mid-game spike niya. Pero kasi ang problema, nung mga dalawang Lord fight na ang nagaganap sa atin dito ngayon. Well, actually, pangatlo na nga eh. Dun sa tatlong yon, parang laging nasa alanganin si Boyson eh. Oo. Nasa alanganin si Boyson. Although nung una, hindi siya talaga totally na takedown. Pero this time around, si Boyson, nabibigyan na talaga siya eh. Lumalayo na nga din siya ngayon eh. Oh. May takot na rin. Lalong-lalo na, kahit hindi siya Kanina ang alanganin. tapang yan. Kanina ang tapang Oo, yan eh. ngayon hindi. Alam kasi niya na kahit gaano siya ka-safe, kaya siyang pasukin ni Binogo. Hindi kasi nila totally mababurst agad ang isang Lancelot. Pero for Binogo kasi, ang lagi niyang go signal or yung green light niya to dive Onyx kapag wala nang hatak si KK Dot. Diba? Hindi naman sa Eugene dun sa base nila. Ikot-ikot na lang siya dyan. Nililibang niya na lang yung sarili niya. And Tumitipi-tipi na nga lang para hindi siya mag-AFK eh. meron na akong alam na panlaban sa isang Ano? Sa Angela? Uranus 45 minutes game. Angela na nasa base. Yan. Mag-Angela ka, pero wag kang mapakita sa Valentina. Yan nangyayari. Mananalo kayo, lalamang kayo dyan. Tsaka, yung damage output kasi na magagaling sa isang Angela. Look at that. Naka-Necklace of Durance tapos Ice Queen Wand. Naka-ano pa nga eh, fleeting time para nakita natin kanina, sobrang bilis nag-cooldown ng Heart Guard. So, that just means na kapag nakapatay or nakasuporta dito, itong si Ryujin, magiging madali, lalo na sa kanila na palag lang tayo ng palag kasi kahit na makapatay tayo or kahit na babawasan tayo, may hard guard tayo ng paulit-ulit. Pero alam mo ang kailangan kong ibitaw talaga dito, Binogo is showed up to play today. Dahil si James Banks hindi pa nanalo sa kanya sa katrihan ng Lord. Nanalo isa pa lang. Oh, isa pa lang. Ay, sa turtle pala. Sa turtle lang. Sa Lord hindi pa. Hindi pa. Hindi pa siya nanalo sa Lord sa katrihan. Kasi talagang na-outplay siya dito sa Binogo. Tinutulungan si Binogo ng kanyang mga teammates. Pero kung papansinin mo din naman, kung ikaw si Zone, hindi mo din naman sisipain si Martis eh. Masyadong maunat Kasi kapag lumapit na yung Martis, pagka lumapit na yung Cho sa Martis, automatic second skill na kasi yan. Oo, lalayuan ka lang yan. I-negate na lang yung crowd control mo so hindi mo siya mas-set-upan basta-basta. And baka ma-counter lang sila dito ng Euphoria or ng Onyx rather. Pero sumisilip doon si Hedge. Ito na yata yung pag-go ni Binogo. At kita naman natin dito yung pag-hero lock nila. Biglang nag-turn dito yung mga members ng side ng Euphoria at silang habulin dito si Boyson at Boyson. Try to deal as much damage as possible. Nahuli siya dito ni Zone pero may Purify pang dala. Si Ryujin kumalas na. Patay Pero si si Der, hindi niya kinaya yung samahang puwersa ni Zone, ni Heads at ni Shizo na takedown siya. So ibig sabihin dito, numbers advantage just goes to the side of Euphoria. Sobrang kunat ng Euphoria. Hindi sila mabawas-bawasan ng Onyx. Kung ang lalaban sila dito, Zone, delikado yung buhay niya. Pero Binogo, nandyan yung sanib. At unti-unti nang iniikutan si Si Boyson. Boyson! Pinipilit na tumatakbo. Yung immortality ay napop na. Patay! Sinubukan niya tumakbo. Nag-baseball slide palabas pero hindi yun enough. Boom! James Banks, immortality is down. KK Dot, Uy, kumaalalay sa mga teammates nga, merong sipa na magagaling doon kay Zone. Chief Kundo, lista mo na mag-isa na lang dito yung side ng Valentina sa base ng Onyx Arsenals. Magta-tower lock na rin yata sila dito. Tinry ni Jovi pero hindi magiging enough yun as Euphoria makakakuha ng game number 1. Kunat kung kunat, sustain